Nasaan si Don Johnny? Wala siya dito. Kapag hindi mo inilitaw ang airpot mo, yayariin namin siya. Sabihin mo sa kanya yan! Sis, will you marry me? I-let go mo na si Nick. Nag-propose na siya kay Ses at magpapakasal na sila. Hindi totoo yan. Ako, willing ako na panagutan yung baby mo. Hindi ko pa rin makalimutan si Sis. Alam mo, kung may pills lang akong pwedeng inumin para makalimutan ko lahat. Inumin ko na lang yun. Ang higpit-higpit naman ang hawak mo. Siguro natatakot kang mawala ako sa'yo, no? Siguro dahil sa dinami ng pinagdaanan natin. Sabi nga nila, sa hinaba-haba ng posisyon, sa simbahan din ang tuloy. Kaya ikaw, ha? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Alam mo, love, natatandaan ko dati. Nagtatanong ako lagi sa mga bituin kung tayo talaga yung para sa isa't isa. Kapag may nakita akong falling star, oo. Kapag wala... Sigurado ako ang daming falling star nung gabi yun. Wala nga eh. Pero ang sabi sa akin ni Phil, may nakita daw siya. Siguro hindi ko lang nakita. Pero tingnan mo naman, love, hanggang ngayon tayo pa rin. Ako magta-try, ha? Oh? Try ko. Kapag may falling star ngayon, kahit isa lang, ibig sabihin tayo talaga yung para sa isa't isa. Eh, paano pag wala? Meron yan. Love, kahit walang dumaang falling star, naniniwala pa rin ako na tayong para sa isa't isa. Kasi mahal mo ako at mahal kita. Sabihin mo lang sa akin kung ano may tutulong ko. Don't worry, ma. Makakalimutan ko din si Sis. Anyway, excuse me, ma. Eliza! Welcome home, Eliza. Gusto ko sa ano namin isurpresa kaya hindi namin sinabi yung pagdating namin. Meron din ako sorpresa sa inyo. Ikakasal na si Ses at Nick. At this time, it's for real. At natutuwa ka sa balita mo? Samantalang yan ang dahilan kung bakit nalulungkot si Luis. Ma'am, baka gusto niyo po mag-sign up para maging Avon Lady. Marami po kayo may benefit dyan tulad namin. Ay, mukhang interesting yan ah. Sige nga, explain mo sa akin. Ma'am, dito po tayo. Si Ses po magpapaliwanag at siya po yung nag-recruit sa amin dito. Sige. Ma'am, upo po kayo. Hello! Sis, as in Princess Inocencio? Ay, opo ako nga yun. Princess! Ano pong name niyo? Ako nga pala si Shirley De Jesus. Miss Shirley, may work po ba kayo o plain housewife po kayo? Ay, nag-opisina ako from 8 to 5 p.m. Maliit lang yung sahod, minimum lang. Minsan nga kinakapos pa ako sa pamasahe ko sa kapambaon sa anak ko. Gusto ko ngang kumita ng medyo may pandagdag ng konti. Kaso, hindi kaya ng trabaho ko eh. Tali ako eh. Kung ganon, malaki ang maitutulong sa'yo ng Avon. Kasi dito, Miss Shirley, hawak mo ang oras mo eh. Ikaw ang boss. Pwede mo siyang gawin na hindi naabala ang iba mong trabaho. Kaya madali mong matutupad yung mga pangarap mo. Ikaw ba, Miss Shirley, ano bang pangarap mo sa buhay? Ako, pangarap ko magkaroon ng bahay, ng kotse, saka madala ko sa magandang eskwelahan ng mga anak ko. Pati na rin makaipon kami ng dalawang asawa ko para pag may emergency, may pabubunot kami. Alam mo, Miss Shirley, ganyan din ako dati. Nangangarap ako ng magandang buhay. Sa Tiangge kasi, lagi akong kapos eh. Buwan-buwan, iniraraos ko ang renta ko sa boarding house. Halos walang natitira sa akin. Hanggang sa ma-recruit ako maging Avon Lady.
Ayan na. Naisip ko, pwede palang magka-negosyo na hindi mo kailangang may pwesto ka sa Tiangge. At dahil sa sipag at tiyaga ko, from boarding house, naging townhouse na ang tinitirhan ko ngayon. So, ang ibig sabihin, pwede rin mangyari sa akin yan? Oo naman, pwedeng-pwede, Miss Shirley. Basta determinado kang umasenso, katulong mo ang Avon. Excited naman ako dyan. Paano ako magbebenta? Ay, ito na nga, ito yung brochure namin. Kapag dala mo tong brochure, dala mo na ang buong produkto ng Avon. So, madali ka makakalap sa mga customers mo. Hindi kasi tulad sa Tiangge eh. Sa Tiangge, hihintay mo pang dumating yung customer o lumapit sa'yo. Alam mo yun, nakakaubos ng oras. Maganda pala yan, no? Kahit saan ka pumunta, pwede kang makabenta. At dahil sa sarili mong kita, hindi mo na kailangang umasa sa ibang tao. Hindi mo na poproblemahin yung pabaon mo sa mga anak mo, yung pamasahin nila, o kaya yung mga gastusin mo araw-araw. At ikaw, kapag kasing sipag mo ko, ay, hindi malayong matupad ang mga pangarap mo. Masarap pala maging Avon lady. Ang dating pangarap magkakatotoo na. Oo naman. Tingnan mo ko ngayon. Avon sales leader na ako. Sige, maging Avon lady na rin ako. Nakaka-inspire naman kasi yung kwento mo, sis. Yung dating pangarap ko, matutupad na. Yes! Good decision, Shirley. Si Steve ang best man ko. Sigurado ka ba? Ayaw mo ba? Hindi naman. Pero feeling ko kasi dapat si Luis ang best man mo. Ano kasi, Ceci, si Steve ang best friend ko, kaya dapat siya maging best man ko. Pero Nick, si Luis kapatid mo. Ang dami-dami nang natulong sa ating dalawa. No, kahit na ano pang sabihin ninyo, hindi ako papayag. No way! Hindi magiging best man mo si Luis, okay? Best man? Kukunin mo ang best man? Ay, no. Alam mo, actually, anak, nagmamadali sila. May mga pupuntahan pa sila. Sige, bye! Sandali man, hindi ko pa sila nababati. I heard from Dad na kakasal na kayo. Congratulations. So, ako kukunin yung best man? Sana kung okay lang sa'yo. Oo naman. It will be my honor. Bro, okay lang ba talaga sa'yo? Sigurado ka? Kasi parang ayaw ni Tita Eliza eh. Of course not! At kung di niyo ako maging best man, magtatampo ko sa inyo. At dahil dyan, ako bahala sa bachelor's party mo, bro. I will organize and make sure na magiging masaya ang huling araw mo bilang binata. Congratulations ulit. Thank you. Alright, see you, bye. Ngayong gabi ba yung bachelor's party mo? Oo eh. Niremind na nga ako ni Luis. Baka mamaya may babae ka dun ah. Si Luis nag-organize ng party. Sa palagay mo ba, nasa karakter ni Luis mang babae? Si Steve pa siguro yan. Kabahan ka. Excuse me! Hindi ganun si baby Steve ko, no? Hindi siya mahilig sa babae. Mars, totoo naman yung sinasabi ni Nick. Pilyo talaga lang si Steve. Pilyo? As in, naughty? Ba't sa akin hindi siya naughty? Mars, alam mo ang sagot sa tanong mo.